Mot at Sinyo wala nang dahilan para umatras kay Looney. Looney reaksyon sa mga sinabi ni Sak. Alamin natin ang mga yan, so tara. Mukhang malabo na nga ang three-way battle sa pagitan ni Looney, Mot at Sinyo. Dahil ayon kay Sinyo, ayaw niya ng three-way. Gusto niya one-on-one lang. Pero sa break it down nga ni Looney, dito ay na-open ni Shei ang about sa three-way battle. At tinanong nga ni Shei kung payag daw ba si Looney ng 2 versus 1. At sagot nga ni Looney dito ay pwede naman. Wala ba talaga this year? Battle Gusto ko talaga, oo. Desidido ako. Sabi nila parang maraming kumukontra ng wag daw three-way eh. Ikaw, ano bang Ako kasi, kaya gusto ko yung three-way. Kasi gusto ko ng challenge eh. Yeah. Diba? Lahat naman tayo kung talagang... Sinyo, tsaka Mot, di na kayo challenge pag 1v1. Hindi. Hindi kasi... Inispin no? Inispin yung words no? Hindi ako, hindi naman nagmamatter eh kung ano eh. Nagkataon lang na silang dalawa nag-call out din. Yeah. And may reason. Siyempre si Sinyo most viewed. Yeah. Si Mot undefeated. Diba? So alam mo yun, maganda siya na kasama dun sa challenge na... Pero kung payag ka, silang dalawa sa isang gabi. Pero silang dalawa hindi magbabattle. Dalawa silang kalaban mo. Parang ganun lang. okay lang. Kung ayaw nila, no? Kung ayaw nila, oo. Focus sila sa'yo parehas, Oo. no? Tapos ikaw, silang dalawa. Pwede. Depende sa... Pwede. Depende sa klase ng... Lala kayo reason, umatras ha. Depende pa rin yan sa klase ng bangko na hold up ni Ari. Sa kabilang balita naman, dahil nga sa post ni Sak Maestro about sa naging laban noon ni G-Clown at Looney sa second round ng Isabuhay 2016, naging usap-usapan nga ito sa Sokmed. At marami nga naghintay sa reaction dito ni Looney at na-open nga ito ni Shei sa naging break it down nila. Sinabi ni Looney na hayaan na lang daw mag-viral kahit isang araw lang. Walang sinabing pangalan dito, pero alam naman natin kung sino ang pinapatamaan niya dito. Parang ang nagjabang ng kamay na bakal, tapos kalaban mo, Magneto. Walang improvement yung pabibot. Sino nagsabi ng Magneto tas sa tindahan ng kutsilyo? Sa laban namin ni G-Clown. Ikaw nagsabi no? Kaya pala parang familiar na sa akin. Ako nagpapatupad ng mga patakaran dito. Parang nilabanan mo si Magneto sa loob. Tindahan ng kutsilyo. Tangina. Doon pa lang sa line mo na yun, panalo ka na eh. Kay G-Clown. Kay G-Clown. Ba't talo ba ako doon? Meron. Okay lang yun. Let him have his one day virality. Kahit si Pistolero, kitang Looney daw ang panalo dahil lumaylay na sa round 2 at 3 si G-Clown. G-Clown yung sigaw nila, no? Yeah! Round 3 ni G-Clown, halos wala akong punchline na narinig. Wala talaga, parang flat lang. Parang isang buo lang yung round niya. Tapos yung konsepto ng round 1 to 3 niya halos pare-parehas lang. Tungkol kay Looney na ganito, tungkol kay Looney ng ganyan. Tapos puro majority, puro tungkol sa pera, which is narinig ko na yun sa round 1. May konting ganun sa round 2, then madami ulit na ganun sa round 3. Pero tingin ko naman walang makikipag-ano sa akin dito, walang makikipag-debate sa akin dito na yung round 3 ni G-Clown halos wala talagang punchline. Mahina yung, para sa akin hindi malakas yung round 3 ni Looney. Swak lang, pero masasabi ko na mas lamang pa din siya doon. Dahil halos wala akong narinig na... Ayun yung kulang kay G-Clown, men eh. Kung tutuusin, mas ano ko dito eh. Mas yakap ako sa ganong estilo eh. Alam nyo naman ako kung paano ako bumatel, di ba? Mapunto din ako kapag bumabatel. At gusto ko yung mga punto na binubuksan ni G-Clown, para sa akin lang may kulang. Kumbaga, kailangan mo talaga at least every 4 lines o every 8 lines. Kung magsasakripisyo ka man ng 8 lines, may solido talaga dapat na punchline na lalanding doon. Which is, ganun yung nangyari nung round 1 niya, pero hindi na nangyari ulit yun nung round 2 at round 3 niya. Yung round 2 at round 3 niya, parang sinasabi niya na lang na, Loons, ganito ka, Loons, ganyan ka.
Ganito yung idol nyo, ganito ako. Ginagawa ko to para dito. Ganun ganun yung dating nung round 2 at round 3 ni G-Clown sa akin. Parang kulang sila ng ulo. Walang ulo yung mga angulo na binubuksan niya. Tsaka sa kabilang banda, paikot-ikot din siya eh. I mean, paikot-ikot lang siya sa iilang set ng angulo. Na ganito si Looney, mukhang pera. Ganito ugali ni Looney. Ganito ka dati. Francis Magalona. Hindi na para sabihin ko na narinig ko na yun sa ibang kalaban. Kasi para sa akin, kahit naman yung angulo na na-spit na kay Looney, in-spit pa rin ng kalaban niya ngayon. Kung nagawa niya naman maging epektibo yun, para sa akin baliwala kahit na-spit pa yun ng iba. Kasi nakahanap pa rin siya ng way para maging effective yun. Pero sa case na to, hindi yun yung nangyari. Binuksan ni G-Clown yung mga angulo na na-spit kay Looney nung laban niya kay Shea, tsaka laban niya kay Shea Smaglas. Pero masasabi ko na hindi niya naitimplan ng iba para sana maging epektibo sa tao, para at least magamit mo ulit labang kay Looney. Lalo na nung round 1 at round 2, hindi ganon yung nangyari. So masasabi ko round 3 Looney pa din, pero sa kabilang banda, kapuna-puna na mas yakap yung tao dito kay G-Clown kaysa kay Looney. Siguro ang rason nga is yung puso ni G-Clown talaga lutang sa battle na to. Kumbaga, hindi mo talaga i-expect na sa kanya manggagaling yung mga anggulong ganun o magagamit niya yung angulo na yun lalo na nung round 1. Kasi ang kaibahan nilang dalawa, si Looney marami siyang angulo na ini-spit, patawid-tawid siya sa ibang angulo. Si G-Clown naman, iilan lang yung angulo niya pero makakate. At puro lahat yun patungkol kay Looney. Habang si Looney, obvious na makikita mo sa kanya na tinatawid niya yung mga rounds niya kasi tingin ko wala siyang masabing kung anong bagay man laban kay G-Clown. Kumbaga wala siyang angulo na masyado magamit. At medyo lutang din dito na hindi siya ganun ka-interesado sa kalaban niya. Siguro hindi naman sa pero kumbaga kung babasihan mo sa mga dating laban ni Looney na may mga angulo siyang makakate na sinasabi sa mga nakakalaban niya, dito halos walang ganun. Kung totoosin, ang nakita ko lang na angulo na tungkol kay G-Clown dito is yung ihi angle tsaka sa manager ni G-Clown. The rest puro mga random angles lang na pinapalakas ng kung paano niya i-deliver, kung paano niya itugma at kung paano naglalanding yung punchline. At ayun, yung tingin kong rason kung bakit mas yakap yung tao kay G-Clown. Kasi masyadong malaki yung karakter ni Looney dito. Kumbaga David and Goliath tong laban na to. At syempre ikaw bilang normal na nanonood, maghahanap ka talaga ng kung anong positibo tungkol dun sa nakikita mong maliit sa laban. Kung bakit karapat dapat niyang matalo. So kayo ba mga kuys? Sa naging laban ba ni G-Clown at Looney? Sang-ayon ba kayo kay Looney talaga yon? At tingin nyo kaya bang talunin ni Looney si Motatsinyo sa isang araw? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.